Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Sabi ko nga, uy, mukhang iba tong nasin. Ito naman, opinion ko lang ha. Ito part na to, opinion ko lang. I can be wrong or If right. you do not Okay, wait solve the lang. problem, Mr. President, wait lang. Ano pala kinakagalit ni TP Cayetano? Hindi nyo ba alam? Honestly, hindi nyo talaga alam? Di ba isa sinasabi niya noon, mababa daw yung sahod? Noon ha, yung sinasabi niya doon sa Senate. Pangalawa, delay daw. Pangatlo, sabi ng isang opisyal daw sabi, hindi ko siguro kung totoo, humingi ng posisyon yan kay Cayetano. Okay? At sa bilang DFA Assistant Secretary, hindi daw binigyan. Bakit? Kasi may requirements. May requirements para ikaw ay maging Assistant Secretary ng DFA. Hindi yan basta-basta. Kasi nga diplomatic yan eh. Okay? Anong proof ko dyan? Anong proof ko bakit ko pinaniniwalaan? Hindi naman pinapaniwalaan. Sinasabi sa inyo na pwede, possible. Pwede ha, hindi ko sinasabing sure, pwede. Bakit? Pinakita ko sa inyo noon, talagang gusto niya mag-apply sa administrasyon ni Pangulong Duterte at hindi siya nabigyan ng pwesto. Pinakita ko yan noon sa inyo, yung post niya. So lumabas din sa bibig niya, talagang gusto niyang magtrabaho at magkaroon ng posisyon sa panahon ni Pangulong Duterte. Post niya yun, hindi ko post yun ha. Puro ka chismis ba? Ano ba pinagsasabi mo? Anong chismis doon? Sige nga, anong chismis? Oh, wag niyo ibablock ha. Antayin natin sumagot. Anong chismis na sinabi ko? I Jem Fubu. Ano chismis doon? Sige nga. Prove me something na chismis. Puprove ko sa'yo hindi. Ah, wag niyo muna ibablock ha. Wag niyo ibablock. Oh, ito. Panoorin niyo ito ha. Panoorin niyo ito. Tingnan niyo yung sinabi ni Pangulong dito. Makinig kayo na maigi ha. Makinig kayo na maigi. then I will solve the problem for you. Makinig. Mamili kayo. Either we have the positive development na maligayahan yung tao, yung amo natin palagi sa huli yan. Maya na yung amo natin, mamamatay na muna yan. O mabubuhay yan, medisina lang yan. Pakinggan nyo. Tapos nakakalimutan natin. We always forget that there is something more, higher than just delaying or maneuvering in Congress, because everybody wants to be speaker. If you do not... Eto, naintindihan nyo. Huwag nyo nang pansinin yan si I Jem Fubu. Wala nga siya may presentang. Chismis lang yan. Wala naman siya may presenta. Anong sabi niya? Galaw-dilawan. Wala, ang hina ng utak. Ang bobo. Sorry ha. Wala. Mahina ang utak. Pasensya na. Sorry, bawal lang mag-isip sa kanila. Ano sinasabi ni Pangulong Duterte dito? Pakinggan nyo na maigi ha. Sinasabi niya, tsaka na yung amo natin. Di ba pag sinabi mong amo, yun yung tao? Kasi yun ang sinabi ni Pinoy noon amo natin yung mga tao. Wait. Wrong context kayo dyan. Bakit? Malinaw sinabi niya yung tao at yung amo natin. Pinaghiwalay niya. Ulitin natin play ha, yung part na yon. Solve the problem. Ito. Then I will solve the problem for you. Yun, yung problema. Solusyonan natin yung problema. Kung hindi nyo kaya, ako ang susolusyon. Ano yung problema? Budget. Okay? Ito na yung pasok ni Presidente. Mamili kayo. Either we have the positive development na maligayahan yung tao. Maligayahan, possible development, maligayahan yung tao, or? Yung amo natin. Amo natin. Yung amo natin palagi sa huli yan. Sa huli yan. So, ibig sabihin, iba yung tao at yung amo natin. Unahin natin yung tao at yung amo natin sa huli. So, ano ibig sabihin nito? Magkaiba yun. Ibig sabihin, yung tao, unahin natin, yung amo sa huli. In other words, the president is not pertaining to the amo, yung mga tao. Malinaw. Okay? Ano yung amo natin? Mamamatay na muna yan. Mamamatay na muna yan. So, is he pertaining sa tao? Hindi. Particular one person. Mamamatay na yan, sabi. Mabubuhay yan. Medisina lang yan. Medisina lang yan. So, isa lang ang tinutukoy niya.
Tapos nakakalimutan natin. We always forget that there is something more higher than just delaying or maneuvering. Full defense ka kay Cayetano, di mo nakitang sinabi ni Panelo na unconstitutional na ginawa ng amo mong si Cayetano. Yan. So ano yung chismis doon? May sinabi ba? Sadali. I-rewind mo itong video ko. Meron ba akong sinabi na hindi unconstitutional yung ginawa ni Cayetano? Rewind mo! Kaya lang medyo mahina talaga utak mo. So, ibig sabihin nun, wala ko sinasabing hindi unconstitutional. Hindi ko pinakikialaman yun. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ko naman kabisado yun. So, wala ko sinasabi na hindi unconstitutional yung sinabi yung ginawa ni Cayetano. Okay? So, sino nagpapasok ng chismis? Ikaw. Okay? So, balik tayo dito. Since amo, In Congress, because everybody wants to be speaker. Okay. So, sa madaling salita po, sinasabi ni Mr. President, unahin nyo muna yung tao kesa yung amo natin. Hindi niya sinabing amo nyo. Bakit? Kasi pag nagsalita, para medyo may galang, amo natin. Huwag nyo munang, kasi ano siya, remember, Bisaya si Mr. President. So medyo iba yung approach niya. Ganito lang yan Kuwari sinabi ko, kayo mga mag-subscribe naman kayo dito sa ating page. Sinabi kong sa ating page o kaya sa ating channel, pero hindi ibig sabihin channel nyo ito. Channel ko lang ito. Pero that's the way how to be respectful for you as my subscriber. Naintindihan nyo? Kung sinabi ko, salamat sa pagsuporta ninyo sa Facebook page natin na Banat Bay. Hindi naman sa inyo yung Banat Bay, sa akin yun. Pero ang sabi ko, atin. Kasi siyempre, nirerespeto ko yung mga involved na follower natin sa Facebook. So sa madaling salita, ganun po ang pagrespeto. Pagka hindi mo sinasabi, kunwari may ginagalang ka, hindi mo naman sinasabi, oy, kunin mo yan. O kaya, gawin mo to. Hindi, gawin natin to. O, di ba? Naintindihan ninyo, kunwari, pagka anak mo, pwede mo sabihin, gawin mo yan. Okay. Pero pagka amo mo, o kaya yung medyo mas mataas sa'yo, yung medyo mayama, mataas, as in ganun, ang sasabihin mo, gawin natin yan, sir. Pero ibig sabihin nun, siya lang naman pwedeng gumawa nun, hindi ikaw. Nalinaw? That's the reason why natin. Kaya niya sinabi ni Presidente, una, okay, hindi yung tao ang amo. Pangalawa, sinasabi may amo talaga natin. Sino yon? Kayo na lang ang magduktong kung sino yung amo na pinatutukuyan niya dito. At ang ending niya dito ay unahin natin ang tao. Ay, nawala. Sorry. If you do not solve the because everybody wants to be wait, sorry. Yeah. just delaying or maneuvering in Congress. So, talagang ginagamit niya ng mga term is maneuvering the Congress. Ibig sabihin, may gumagalaw talaga. Sa katunayan, pag i-rewind mo yung buong video niya, may binanggit pa siya. Ito tingnan nyo, may binanggit pa siya. Hindi lang congressman. May sinabi pa siyang cabinet. Dapat itong ating cabinet at itong mga congressman. Nakalimutan ko lang i-chop-chop Sa madaling salita po, meron talagang galaw na nangyayari. Ang linaw sa speech ni Pangulong Duterte, tsaka na yung amo natin, pati itong mga cabinet at tsaka merong may paksyon na nangyayari. Kaya sa tingin ninyo, ito yung pagtayo, si Kaskolan yan, yung nasa kanan, nakita ko yung nameplate niya. Ito yung sa army. Tumayo talaga. Nagbibigay ng warning si Mr. President. Sakit na ng ulo niya, ayusin na to or else. Sa tingin ko, correct me if I'm wrong. Sa tingin ko, he will declare a revolutionary government pag hindi na solusyonan yan. Kasi meron talaga nagmamaneuver dito sa nangyayari ngayon. Itong amo natin, sa tingin ko yon. Okay? Ang linaw niyan. Ang hindi ko maintindihan, eto
Ang lupit ng revolutionary government. Kaya nga sabi niya ano sabi niya sa huli? Yung sinabi niya, sabi niya, I will not apologize for saying this. Ibig sabihin, hindi na siya mag-a-apologize pag ginawa ko na mag-revolutionary government. I will not apologize. He will declare, if not revolutionary government, I don't know. Basta he will do it. Yan ang sinasabi ni Mr. President. Antindi na. Okay, revolutionary government na pinag-uusapan dito. O baka nga martial law, matindi na. O kaya bubuwagin ng Congress. Yan ang pinag-uusapan. Ano sagot ni Velasco? Hindi, ginigiit ko ang speakership ko. Anak ka ng weteng, Mr. Velasco. Tao is the amo, hindi madam. Hindi madam. Ulitin ko sa inyo ha. Tao is the amo. Ulitin ko para maintindihan nyo. Okay? Ulitin ko. Kung paliwanag ko sa iyo para lang sa iyo, Solve the madam. problem. Solve the problem. Then I will solve the problem for Okay. you. If you will not solve the problem, I will solve the problem for you. Budget ang pinag-uusapan. Okay, ano next? Ano sabi niya? Mamili kayo. Mamili kayo. It, Ibig sabihin naman, ano ibig sabihin na mamili kayo? Sige nga. Lady Santos, salamat. Well said, Banmar. Shoutout to you and all the Banateros. Thank you po. Mamili kayo. Ano ibig sabihin ng mamili kayo? Ibig bang sabihin ng mamili kayo, iisa o dadalawa? Negosyo na lang si Tip na sorry, ikaw talaga Radit, papahamak mo ko. Ano ibig sabihin ng mamili kayo? Isa o dalawa? Pwede ka bang mamili kung isa lang ang choice mo? O, sabihin mo, mamili ka, anong gusto mo? Apple o apple? Ang sagot mo, apple. Siyempre, hindi ka naman pwedeng mamili kung isa lang. Anong sagot? Mamili ka, apple o banana? Ay, gusto ko banana. Bakit? Matalap yun. O, ibig sabihin dalawa. Hindi nga kaya nga mamili kayo. O, pasok. there we have the positive development O, na maligayahan yung tao. positive development, yung mamaligayahan yung tao. 1. That's the first choice. Mamili kayo. Positive development, maligayahan ng tao. What's the next one? Yung amo natin, yung amo natin palagi sa huli yan. Ihuli. Dapat yung amo natin sa huli. Ay nako mga kababayan. Minsan po, medyo makinigo kayo. Read beyond the words. Read beyond the lips. Basta! Yun na yun. Read beyond the sentence ko sinasabi. Alam nyo bakit ko alam to? Kasi noong 2016, lagi namin kasama si Mr. President. Alam namin ang paano siya umihinga pa lang, sinasabi niya pa lang, alam ko na eh. Kasi hindi ko sa nagbamagaling ako pero pambihira, nakaupo kami all throughout, mga tatlong kumpanya sa isang araw. Alam ko yung mga pinagsasabi niya. Okay? Yon, read between the lines. Kayo talaga. Ang linaw po niyan, di ba? Ang linaw-linaw na may tinutukuyan siyang amo. Sige nga, ang tanong ko sa inyo, sino ang amo ni Cayetano? Mag-isip kayo, sino ang amo ni Cayetano? Sino ang amo ni Velasco? Bobo na lang ang hindi makakasagot. Sa haba-haba ng diniscuss natin.